Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kahit ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaan ko ito? Marami akong narinig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mahirap magmahal ng maling tao. Yung akala mo ay serious, pero curious lang pala sa'yo. Yung akala mo ay desidido, pero interesado lang pala sa'yo. Mahirap ito kapag sa paglaon ng panahon ay nakapag-invest ka na ng time, ng energy, ng love, maging ng material na bagay. Tapos, interesado lang pala siya. Curious lang pala siya. Minsan ka lang magmamahal. Pinaglaban mo, pinagtiyagaan mo sa maling tao pa. Sayang, hindi ba? Kaya mag-ingat po tayo sa mga taong ganito. Bakit nga ba tayo? Bakit nga ba ako kasama? Kayo lang pala. Seriously, kahit naman sa mga may asawa na maging desidido at seryoso na kayo sa inyong asawa para hindi na kayo maging curious at interesado sa iba. Pero paano nga ba natin malalaman, for the sake lalo na ng mga single, kung ang isang tao ay serious at decided para sa'yo at hindi curious at interesado lang sa'yo. Sapagkat yung dalawang yan, parehong nagsisimula yan sa magagandang mga ngiti, sa kindatang ganyan, sa pakyutan na ganyan. Parehong nagsisimula yan sa madalas na pagte-text, pakikipag-usap, gamit ang mga matatamis na salita. I care for you, I miss you, I enjoy being with you, gusto kitang nakikita, ang ganda-ganda mo, gwapo-gwapo mo. Ganoon. Parehong nagsisimula yan sa madalas sa pakikipagkita na may parega-regalo pa. Ayan. Hanggang sa ma-fall ka na, mahulog na ang loob mo sa kanya. May love ka na. Na wala namang masama kung seryoso ka na at desidido ka na para sa kanya. Paano kung siya hindi pala? Paano kung interesado lang siya sa'yo? Paano yung curious lamang siya sa'yo? Kasi maganda ka, gwapo ka, may pera ka, may napapala siya sa'yo. Patay na. Diba? Kaya mag-ingat sa mga taong ganyan. That is why, sa relasyon, kinakailangan talaga ng enough na panahon. Sapagkat time will tell kung ang tao ay seryoso at desidido sa'yo at hindi curious at interesado lang sa'yo. Halimbawa, kung sa paglipas ng panahon, ang pakikipag-usap sa'yo, even through text, at pakikipagkita sa'yo ay hindi nagbabago. Nagbago man ay mas dumalas pa, mas naging malimit pa, mas naging malalim pa. Sa inyong pagkikita nga, kung minsan, tinginan nyo lang sa mata, nagkakaintindihan na kayo. Sa dalas at sa pagiging consistent ng pagkasama, pakikipagkita niya, at pagte-text niya sa'yo. Ibig sabihin nun, pwedeng seryoso na siya at desidido na siya para sa'yo. Pero kung sa paglipas ng panahon, ay nagpapalipas din siya ng panahon bago mag-text sa'yo, even just to check on you. Tapos ay kahit yung hindi niya pagre-reply sa'yo, na alam niyang ikaw ay pwedeng magalit o pagtampo, ay mali yun. Hanggang sa maubusan na siya ng excuses, na busy siya, ganito ang ginagawa niya. Yung excuse niya, nauulit na. Ay hindi na tama yun. At pagkatapos, kung makikipagkita siya sa iyo, isisingit ka lamang niya sa schedule niya, tuwing weekdays pa. Bakit ko sinabing tuwing weekdays pa? Kasi naman, alam natin, di ba? Lalo na kayo who work from Monday to Friday,
Mahalaga para sa inyo ang Friday, night, ang Saturday, ang Sunday. Yan yung mga rest moments ninyo eh. Kaya yun yung mga moments na mahalaga para sa inyo. Kung kaya, kapag ang date o ang pakikipagkita ng tao sa iyo ay itatapat niya sa mga moments na ito, ibig sabihin mahalaga ka sa Kanya. Kasi sa mga moments na mahalaga para sa Kanya, ay inilalaan niya para sa iyo talaga. Pero kung makipagkita siya sa iyo ay biglaan, kung kailan lang niya maisipan, weekdays pa, alanganing oras pa at nagmamadali pa siya, eh malamang sa curious at interesado lamang siya. Ang mas masama pa dyan ay curious at interesado lamang siya, paminsan-minsan pa. May konsolasyon sana kung curious at interesado siya, tapos minuminuto araw-araw. Baka pwedeng makapasa na yon sa love or pagiging serious at dedicated or decided for you. Pero kung paminsan-minsan lang at kung kailan niya maibigan lang, napapabor pa sa kanyang kagustuhan, iba na yun. Halimbawa, game lang siya kapag okay yung pupuntahan mo para sa kanya. Dahil gusto rin niya mapunta dun sa pupuntahan ninyo. Gusto rin niya yung movie na panonoorin ninyo. Makita mo, excited siya. O kaya, alam niyang may mangyayari sa inyo. Alam mo na, excited siya. Pero pag ang lakad ninyo ay parang pabor lang sa'yo, kasi magsha-shopping ka lang, pupunta ka lang sa reunion, nagsisimba ka, tapos alam niya na wala naman ding mangyayari sa inyo. Alam mo na, ang bigat-bigat na ng loob niya, pinipilit mo na siya, kaya konting hassle lang, naiinis siya. Ay, matinding sign na yon na siya ay curious at interesado lang sa'yo. Kasi alam niyo ang tao, lalong-lalo na ang lalaki, gagawin naman niya ang gusto niya. Pag gusto ng lalaki, wala lang makapipigil sa kanya. Gustong kumain niya, kakain yan. Gagawa ng paraan yan para makakain. Gustong magpahinga niya, magpapahinga yan. Gusto niyang gumala, gagala yan. Hindi naman po pwede na kapag nagmamahal na siya, kapag ayaw niya, hindi niya gagawin, di ba? Nagmamahal ka eh. I mean, may mga kilala akong mga lalaki na yung hindi nila ginagawa dati, sa interesado at curious lang silang babae, nang makamit sila ng babaeng talagang decided na sila na pakasalan, nang makamit sila ng babae na talagang seryoso na sila, ay all of a sudden, nagsisimba na, nagiging sweet na. Ginagawa na nila yung mga dating hindi nila ginagawa. Kaya nga sabi natin, and to paraphrase it, sa gusto maraming paraan, sa ayaw maraming dahilan, sa curious at interesado lang maraming dahilan, pero sa serious at decided talaga, maraming paraan. I'm sure the last thing that you want to happen in your life is to become deeply connected with someone na hindi ka naman makakita ng linaw kung talagang kayo ba habang buhay. Yun kasi ang mahirap sa tao eh. Sometimes, man can be very cunning, pretending that he or she is serious with you, dedicated to you. Pero hindi dahil he or she loves you, but because he or she just wants to keep you. Kasi curious lang siya, interesado lang siya. And as I said, paminsan-minsan pa, beware of this kind of people. Tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo kung bakit napunta yung usapan dito. Bata pa lang siya, in fact, nasa sinapupunan pa lamang siya, gusto na siyang makita ni Herodes. Yung Herodes na matanda, ha? Kasi yung Herodes dito sa Ebanghelyo, ito na yung anak ng Herodes na matanda. Diba? Nasa sinapupunan pa lamang siya. Gusto na siyang makita ni Herodes. Nang siya'y nagbinata, eto, sa Ebanghelyo, gusto pa rin siya uling makita ni Herodes, yung anak na nung matanda. Okay? Nagets nyo? Pero parehong Herodes, yung mag-ama, pareho siyang gustong makita. At bakit? Dahil seryoso sila kay Kristo, dahil decided sila na ibigay ang kanilang buhay kay Kristo, curious lang sila, interesado lang sila. Kaya po ang Panginoon hindi naman pinarioritize na makita sila, sapagkat alam ng Panginoon na yung pagiging interesado at curious lang nila, Herodes, will just waste his limited time on earth and will just even lead to his suffering and death. Hindi pa naman niya oras. O di ba't ganun talaga ang nangyari?
nung makita na ni Kristo si Herodes, yun na ang naging simula ng paghihirap at kamatayan niya. Kaya, mag-ingat tayo na magmahal ng mga maling tao. Yung mga taong interesado lang sa iyo at curious lang sa iyo kung kailan nila gusto. Sapagkat hindi ka lamang nila sasaktan balang araw, kundi sasayangin pa nila ang malaking bahagi ng iyong buhay. Yung bahagi ng iyong buhay na paaasahin ka lang niya, at yung bahagi ng iyong buhay na i-give up ka na niya to be followed ng mga panahon na malulungkot ka, di ba? Mahihirapan ka pang magmahal ng iba kahit na ito ay tamang tao na kasi napagod ka na sa una, nadala ka na sa una na maling tao pala. But you know what? Merong solusyon dito. Again, mag-ingat sa mga maling tao. Pero sa mundong ito na hindi ka makasigurado, sa mundong ito na maraming mapanlinlang na tao, ang magandang solusyon ay ang tayo ay maging seryoso at desidido lagi sa ating relasyon sa Panginoon. Higit pa sa kung ano, higit pa sa kung kanino, pahalagahan natin ang relasyon natin kay Kristo. Sapagkat siya naman talaga mula pa noong una hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, ang mananatiling seryoso at desidido, dedicated din para sa atin, kahit na madalas ay curious at interesado lang tayo sa Kanya. Siya itong sa atin ay hindi bumibitaw. Siya itong sa atin ay hindi nagde-deny. Siya itong sa atin ay hindi nagbabago. Siya itong sa atin ay sasalo at sasalo. Iwan man tayo ng tao. Di ba't yun naman din ang pangako niya? Malimot man ng ina ang anak niya, hindi niya tayo kalilimutan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa, ang mas manuot sa puso natin at mas paniwalaan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi nagbabago. Tulad ng paghawak dito na ginawa ni San Lorenzo at ng kanyang mga kasama. Kaya naman nasabi niya na kahit 1,000 buhay pa ang meron siya, ay ihahandog pa rin niya sa Diyos talaga. Kasi sigurado siya na ang Diyos ay hindi magbabago sa Kanya. Siya nga itong kamuntik pang magbago, di ba? Kasi nung una, nagdadalawang isip pa siya kung ang buhay niya iaalay niya talaga. Hanggang sa, hindi na. Iaalay ko na ang buhay ko. Kasi he must have realized, hindi ko naman nasubok ang Diyos. Ba't ako pa susubok sa Kanya? At alam ko na ang Diyos, kahit ako'y nag-iisa na lamang sa mundo, iaalay pa niya rin ang buhay niya para sa akin. Yun at nung busod kay San Lorenzo, iaalay din ang kaniyang buhay. So ito sana ang panghawakan nating biyaya sa buhay na ito, ang pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi nagbabago. Sa mundong ito na hindi ka sigurado kung mahal ka nga ng tao at kung makasigurado ka man ay hindi ka rin sigurado kung ito habang buhay ay hindi magbabago. Maging seryoso at desidido nawa tayo kay Kristo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko,
Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat ang alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. diringgin ang Diyos Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na hindi magbago sa iyo. At tulungan mo rin po kami na hindi iasa ang aming kaligayahan, maging ang aming buhay sa iba, sapagkat hindi namin kontrolado ang isipan at emosyon, damdamin nila. May mga taong nagmamahal ng totoo, pero paglipas ng panahon, kung bakit biglang nagpapago. Tulungan mo kami, Panginoon, na higit pa sa relasyon namin sa aming kapwa, ay mag-invest ng pagmamahal namin sa iyo. Sapagkat ikaw lang talaga ang kailanman ay hindi magbabago. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo mababayaan, paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat sabi nga, buhay man sumapa sa kamatayan man, hindi niya tayo kalilimutan, hindi niya tayo papabayaan. Lagi niya tayo sasamahan, hindi niya siya masusunod. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una,